gabi. Ang hangin ay mabigat sa katahimikan. Isang basag na plorera sa sahig. Ang mga piraso nito ay kumikinang na parang mga bituin sa dilim. Nakatayo ka roon, isang lalaki. Ang iyong anino ay mahaba at baluktot sa dingding. Hinihintay niya ang isang salita lang. Pero ang salitang sorry ay nakabara sa iyong lalamunan. Parang isang bato, isang lason. Ang pagsabi nito ay parang pag-amin sa isang krimen na mas malaki pa sa pagkabali ng isang plorera. Hindi ito tungkol sa plorera. Hindi kailanman. Ito ay tungkol sa isang digmaan na nagaganap sa loob mo. Isang digmaan na hindi mo kayang ipatalo. Para sa maraming lalaki, ang paghingi ng tawad ay hindi isang kilos ng pagpapakumbaba. Ito ay isang seremonya ng pagsuko. Ang pagwagayway ng puting watawat sa isang labanan na ang tanging saksi ay ang sarili niyang ego. Bakit? Dahil sa murang edad, itinuro sa atin na ang mga lalaki ay dapat malakas. Ang mga lalaki ay hindi umiiyak. Ang mga lalaki ay hindi nagkakamali. At kung magkamali man, hindi sila umaamin. Ang bawat pag-amin ng pagkakamali ay isang bitak sa baluti na matagal mong binuo. Isang bitak na nagpapakita ng kahinaan. At sa mundo ng mga lalaki, ang kahinaan ay kamatayan. Hindi ito lohika. Ito ay sikolohiya. Isang primal na takot na mawalan ng pwesto, ng estado ng kapangyarihan. Sa kanyang isipan, ang relasyon ay isang teritoryo. Ang paghingi ng tawad ay pag-atras, pag-urong. Kaya't sa halip na sabihing patawad, pipiliin niya ang ibang mga sandata, katahimikan, pag-iwas, o mas malala pa, ang pagbaligtad ng sitwasyon. Ikaw naman kasi, masyado kang emosyonal. Ginagawa mo lang big deal. Kung hindi ka lang sana nagsimula, mga salitang tulad ng lason, idinisenyo para ilipat ang sisi, para muling makuha ang kontrol. Ito ay isang anyo ng gaslighting. Isang desperadong pagtatangka na baguhin ang realidad para maiwasan ang sakit ng pagkatalo. Ang kasalanan ay hindi na sa kanya, kundi sa iyo. Isipin natin si Marco, isang matagumpay na arkitekto. Perpekto ang kanyang mga plano, ang kanyang mga gusali. Ngunit ang kanyang relasyon kay Ana ay unti-unting gumuho. Isang gabi, nangako siyang uuwi ng maaga para sa kanilang anibersaryo. Ngunit nalibang siya sa trabaho. Isang tawag, isang email, isa pang revision. Nakalimutan niya. Pag-uwi niya, hating gabi na. Nadatnan niya si Ana, gising pa, sa tabi ng isang malamig na hapunan para sa dalawa. Ang mga kandila ay halos ubos na. Ang kanilang mga luha ay tuyong wax sa mesa. Nakita ni Marco ang sakit sa mga mata ni Ana. Alam niyang nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Pero ang mga salitang kailangan niyang sabihin ay hindi lumabas. Sa halip, sinabi niya, "Hindi mo ba naiintindihan? Para sa atin din itong ginagawa ko. Isang depensa, isang pader." Itinayo niya ito sa pagitan nila, ladrilyo-ladrilyo. Hindi umiyak si Ana. Tumango lang siya. Isang mabagal, nakakakilabot na pagtango ng pagtanggap. Hindi sa kanyang dahilan, kundi sa katotohanang
hindi na niya kayang abutin ang lalaking nasa likod ng pader. Nanalo si Marco sa argumento ng gabing iyon. Hindi siya humingi ng tawad. Napanatili niya ang kanyang lakas. Ngunit sa kanyang pagtatagumpay, may narinig siyang tunog. Ang tunog ng isang pinto na nagsasara magpakailanman. Dito, nakatago ang pinakamalaking kabalintunaan. Ang pinakamalaking kasalanan ng lalaki ay hindi ang kanyang pagkakamali. Ito ay ang kanyang takot na aminin ito. Ang pader na kanyang itinatayo para protektahan ang kanyang ego ay ang mismong pader na nagiging kulungan niya. Pinoprotektahan niya ang isang kaharian na walang laman. Isang trono na malamig at mag-isa. Ang sorry na kinatatakutan niya ay hindi pala senyales ng pagkatalo. Ito pala ang susi. Ang susi para makalaya sa kulungan ng sarili niyang pagmamataas. Ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iwas sa pagkakamali, kundi sa pagkakaroon ng tapang na harapin ito. Ang sabihing, nagkamali ako. Ang pagpapakita ng kahinaan ay ang pinakamalaking demonstrasyon ng kapangyarihan. Dahil sa sandaling bitiwan mo ang iyong espada, ang iyong depensa, ang iyong mga dahilan, doon mo lang mayayakap ang taong nasa iyong harapan. Doon lang magsisimula ang tunay na paghilom. Ang paghingi ng tawad ay hindi pagkatalo sa relasyon. Ito ay pagkatalo sa ego. At sa pagkatalong iyon, nananalo ang isang bagay na mas mahalaga. Nananalo ang pag-ibig. Nananalo ang koneksyon. Kaya sa susunod na ang salitang sorry ay maging isang bato sa iyong lalamunan. Tanungin mo ang iyong sarili. Anong laban ang mas gusto mong ipanalo? Ang laban laban sa kanya o ang laban para sa inyo?